Mas lalo pang nadidiin sa hiwalayan ng Kathniel, sina Daniel Padilla at Andrea Brillantes o kilala ngayon sa tawag na Dandrea matapos pumutok ang isang balita na nagdedetalye ng ginawa nilang dalawa noong 2021. Nitong December 18, inilathala ng entertainment site na pep.ph ang pagsisiwalat umano ni Andrea kay Catherine Bernardo ng mga lihim nila ni Daniel noong nakaraang 2 taon. May title ang article na What Pep Knows, Catherine Bernardo discovers Daniel Padilla cheated on her from Andrea Brillantes herself. Sources. Isinulat ito ni Rachel Shazon. Panimula ng article, ang napatunayan umanong ugnayan ng Dandrea ang nag-udyok kay Catherine upang tapusin na ang mahigit 1 dekadang relasyon nila ni Daniel. Kwento ng unang source ng PEP, si Andrea umano ang nag-reach out kay Catherine sa pamamagitan ng isang tawag sa telepono. Sinabi raw ni Andrea na gusto niyang makausap si Catherine sa personal na pinagbigyan naman daw ng aktres. Lasing umano si Andrea nang tumungo ito sa studio ni Catherine sa Quezon City. Hindi nabanggit kung anong petsa ito nangyari. Ang tanging sinabi lang ng source ng PEP, nagkita raw ang dalawa ng madaling araw. Sa puntong ito umano isiniwalat ni Andrea kay Catherine ang mga lihim nila ni Daniel. Pag-amin umano ni Andrea, nagkita ang dalawa sa bahay ni Daniel noong November 2021 kasabay ng birthday celebration ng ina ng aktor na si Carla Estrada. Hindi raw alam ni Carla ang pagtatagpong ito ng kanyang anak at ni Andrea sa kabila ng pagiging magkapitbahay ng mag-ina. Noong panahon na yon, si Catherine ay 25 years old, si Daniel ay 26, habang 18 naman si Andrea. Pagpapatuloy pa ng PEP, ipinabasa raw ni Andrea kay Catherine ang palitan nila ng text messages ni Daniel. Sabi pa ng unang source nila, ipinakita ni Andrea kay Kath lahat ng landian nila ni DJ sa text. Kasama raw sa ipinabasa ni Andrea kay Catherine ang mensahe mula kay Daniel na nagsasabing, "Ayusin mo yan." Sa paliwanag ng unang source ng PEP, iyon daw ang text ni Daniel kay Andrea nang aminin ng dalaga sa aktor na may ibang nakaalam ng kanilang ugnayan ilang araw lang ang nakalipas simula nang magkita sila noong Nobyembre. Ang sinasabing nakaalam ng kanilang lihim ay ang dating kasintahan ni Andrea na si Seth Fedelin. Ayon pa sa kwento ng unang source, nasa cool off stage noon sina Andrea at Seth nang magkaroon ng ugnayan ang Dandrea. Lumalabas din na may hawak na resibo o kopya ng conversation ng dalawa si Seth. Pero sa paglilinaw ng unang source ng PEP, isang beses lamang nangyari ang pagtatagpo ni na Andrea at Daniel at hindi na ito naulit pa. Halos ganito rin daw ang kwento ng ikalawa at ikatlong source ng PEP. Subalit ang nagkumpirma ng mga kwento ay ang ika-4 nilang source. Masakit na masakit daw para kay Catherine ang nalaman niyang pagtataksil ni Daniel, lalo pat ang aktor ang kanyang unang naging boyfriend. Hindi umano naging madali ang desisyon ni Catherine na makipaghiwalay sa aktor. Subalit dumating na raw siya sa stage na enough is enough. Sa umpisa ay hindi malinaw sa PEP kung ano ang intensyon ni Andrea nang maglakas loob itong umamin kay Catherine tungkol sa palihim na pagtatagpo nila ni Daniel. Subalit ayon sa ikalimang source nila, maganda naman daw ang intensyon ni Andrea. Napagpayuhan daw kasi ito ng kanyang spiritual support group na humingi ng patawad sa mga taong nasaktan niya. Kaya naman, walang pag-aalinlangang humingi siya ng tawad kay Catherine. Samantala, pagkatapos pumutok ng balita, ay kumalat naman ang screenshot kung saan makikita ang umano'y Instagram story ni Bea Bores, isa sa mga kaibigan ni Andrea, kung saan mababasa ang quote tungkol sa grooming. Caption pa sa umano'y story ni Bea, hindi raw kayang pag-usapan ng mga tao ang topic na ito. Ang grooming ay tumutukoy sa masamang gawain kung saan ang isang adulto ay nagtatangkang lumikha ng ugnayan o tiwala sa isang minor de edad. Madalas itong ginagawa ng mga predator para sa sexual na layunin. Ito ay maituturing na non-ethical at maaaring labag pa nga sa batas. Puna ng mga netizens, kung si Daniel ang tinutukoy ni Bea sa kanyang Instagram story, nangangahulugan na maaaring may ugnayan na sa pagitan ni na Andrea at ng aktor noong mga panahong minor de edad pa lamang ang aktres. Sa isang vlog kasi ng Gold Squad na muling nag-viral, lumalabas na noong March 2021 ay may lalaki ng pinagseselosan si Seth kay Andrea. Ngayon lang daw nalinawan ang mga netizens nang magbiro ang kaibigan nilang si Kyle Echari sa video kung saan nagbigay ito ng isang clue. Sino ang kinakasilosan namin? Padilla.
before you... Kaagad umanong binura ni Bea ang kanyang IG story. Ngunit huli na ang lahat dahil nagkaroon na ng conclusion ang mga netizens. Dahil daw sa ginawang ito ni Bea, para na rin daw niyang kinumpirma na totoo ang mga aligasyong ibinabato tungkol sa kanyang kaibigan at kay Daniel. Narito ang komento ng mga netizens. Bea Bores, thank you for this. Finally, Loki confirming the truth. Regardless, cheating is still cheating. Blame them both. Malibog lang talaga silang dalawa. Hindi biktima si Andrea kasi alam niya yung ginagawa niya for sure. Kung may respeto sila kay Kath, walang issue na ganito. Kawawa talaga si Kath. O ngayon grooming na. Hoy Bea, bakit hindi mo turuan yung BFF mo to grow up and take some fucking responsibility? Parehas nagpasarap tapos papavictim na sa hirap? Just when Bea Bores thought she could use the recent Pep article to victimize her BFF Andrea, then it turned the other way and became a way to confirm the affair without even realizing it. Si Bea Bores isinabuhay yung karakter sa Kadenang Ginto. Bobo talaga. Siya mismo yung nag-confirm na totoo yung sinasabi ng Pep. Minsan may sense rin yung pagiging tanga ni Bea Bores. Okay, good job iha. Daniel and Andrea trying to keep mom for so long, only for that one stupid friend Bea Bores to drag you to the mud suddenly trying to frame this as if it's the only boy's fault and her friend's completely innocent. Isn't it so ironic, right? DJ is always so conservative and protective when it comes to Catherine's outfits, but his kabit dresses very revealingly and excessively. There's nothing wrong with it, but it's just so hypocritical that those are the types he's into. Ano mo, Daniel? Let's say victim daw si Blythe as per Bea Bores. How can Blythe be a victim? Where in fact, Blythe is so much aware about the relationship of Kathniel. Regardless kung mapilit si Guy, bakit ka papatol? Bobo Bea Bores! Mga fans ni Andrea, mas pipiliin pang matawag yung idol nila na syunga at walang sariling pag-iisip kaysa aminin na lang na nangatidin at kusang loob na ipinakamot sa jowa ng iba. This victim narrative is getting old. Akala ko sa Kadenang Ginto lang tatanga-tanga si Bea Bores. Dinala pala pati in real life. Not Bea Bores thinking she can salvage her bestie's image by painting her as a victim. She was an adult when she willingly went to his house. Kath is the only victim here. Kung ina nyo, Daniel at Blythe, lalo ka na DJ. May pakinabang rin pala yung pagiging tanga ni Bea Bores. Literal na nag-isa sa sariling mantika. Sa sobrang pagka-crush niya kay DJ, kahit alam niyang may jowa, payag ding palaspag si Blythe. Umaasang pipiliin. Unfortunately, sex lang ang habol ni Kuya DJ. Tapos ngayon si Elijah naman, sarap mang agaw ng jowa Blythe. Try mo naman sa may asawa para level up. Pareha silang may mali. Pero I wonder, bakit parang laging lalaki ang issue ni Andrea? Parang sabik na sabik siya sa lust or sexual things with different men to the point na kahit ikasira ng relationship ng iba at ikasira ng image niya. Sorry, pero ang bababoy nyo Daniel Padilla at Andrea Brillantes. Di totoo ang sinasabi ni Richie kung sino talaga ang totoong nanghangabit. Hitad talaga tong si Andrea Nels. Napaka-problematic na bata, sumisikat lang dahil may issue. Andrea Brillantes knows how to manipulate people, especially to her fans by putting all the blames to other artists like Francine, Seth, Richie, and Jillian and playing as the victim. No doubt at very young age, she has video scandal making fun of herself. This is one of Pep's official website. So basically, there's a very big possibility that the cheating issue is really true na. Since for the past few weeks, puro speculations lang, pero now na coming from a known and official entertainment and lifestyle news, tara, sabihan tayo kung sino talagang kumakabit. So, may laman pala talaga tong tweet ni Richie after his breakup with Andrea? Grabe ka Catherine, ang tapang mo. Grabe ang respeto na ipinakita mo. Hindi mo deserve ang masaktan at maloko. Mga Kathniel fans, todo tanggol pa rin kay Daniel kahit may article na from Pep. Malamang kung i-reveal nilang source, mahahatsit sila. May ebidensya yan kaya matapang mag-publish. Masyado kasing mataas ang tingin sa mga sarili, kaya back to back ang karma ng mga idol nyo. Ano pa ba ang ine-expect ng marami? That is Andrea, bata pa lang may skandal na. Nakakagulat pa ba kung sa edad niya ngayon ay kaya niyang magpasalin-salin sa iba't ibang lalaki? Enough of the 18-year-old issue, she is already capable of doing things on her own. I've said it before and I'll say it again. They're both at fault. They were both in a committed relationship, so why did you even entertain other people? Also, you don't need to be a degree holder to differentiate what's right or wrong. That's simple moral intelligence.
How can Andrea Brillantes be a victim? She is very much aware about the relationship of Kathniel, so bakit siya pumatol? Hindi na rin inosente yan para mauto. 12 years old pa nga lang may skandal na, tsaka walang sinasamantala. Huy, ginusti nila yung dalawa kahit alam nilang mali. So si Catherine Bernardo lang ang victim dito, okay? Ang bobo rin talaga ni Bea Bores throwing a shade like that on her stories. Akala niya ata kay DJ mapupunta lahat ng thread. No girl, they are fucking cheaters and manipulative. And knowing what happened to Richie, Seth, and Andrea, big yikes! Fucking DJ and Andrea, lalo ka na DJP. Kakapal ng mga muka. Pareha silang committed sa relationship pero parehong may ganap outside of their relationships. What's worse is that groomer pala si Daniel Padilla. Pep was known for giving us blind items. But this time, nag-name drop. All they can do is deny if this is fake. Staying unbothered after this detailed article won't do good for their career. Let us wait for more evidence to come. For now, I just want Catherine to be happy in life. Daniel Padilla, speak up about this issue. Maging lalaki ka. I used to adore you and act like you because I thought good role model ka sa aming mga lalaki, especially in a relationship. But I was wrong. Kath deserves to be loved unconditionally. I'm sad she experienced this. Grooming my ass. Andrea was of legal age when that cheating happened. They knew what they were doing. Both were willing participants. Cheaters, when exposed, always come up with the victim card to save face and to justify the unjustifiable. Ang naiisip ko lang dito sa issue ni Andrea Malandi Brillantes and Daniel Cheater Padilla na once nagsalita sila and dininay ang cheating issue na kumakalat, possible na sasabihin ni Catherine ang buong kwento. Kaya for the respect, wala silang magagawa kundi manahimik na lang. Mga kapamilya, anong masasabi nyo sa balitang ito? Totoo nga kaya ang mga nakasulat sa artikulo ng PEP kung kaya't malakas ang loob nilang isiwalat ang mga umano'y sikreto ni na Andrea at Daniel? Bakit nananahimik pa rin ang Dandrea hinggil sa issue, gayong pwede naman nilang linisin ang mga pangalan nila? Pag-usapan na natin yan sa comment section. I-like at i-share nyo na ang video na ito upang mapanood pa ng mas marami nating mga kapamilya. Huwag nyo rin kalimutang mag-subscribe sa aming YouTube channel at pindutin ang notification bell upang hindi kayo mahuli sa mga latest kapamilya updates. Salamat! Kaya natin to, ha? Kaya natin to. Kaya na umiyak. Tama na. Ayan na.